Okay na ba ito? Yes. On na. Ay, siya pala. Naapektuhan ba tayo ng ulan? Sabi ng Biblia, ang mga Christian ay asin ng sanlibutan. Kaya kapag umuulan, natutunaw. Pero hindi yan totoo sa literal na kahulugan ito. So, ang paksa po natin para sa buwang ito ng July ay may kinalaman po sa ating buhay habang naghihintay sa muling pagbabalik ng ating Panginoong Sokristo. Naghihintay po ba kayo ng muling pagbabalik ng ating Panginoong Sokristo? Yes! Hinihintay natin ang kanyang muling pagbabalik sapagkat ang muling pagbabalik ni Jesus ang siyang tatapos sa lahat ng uri ng kasamaan. The second coming of Jesus is the ultimate cure for evil. Pero ang atin pong pinag-usapan ay patungkol po sa ating buhay bilang Kristyan habang po tayo ay nasa mundong ito. Buhay Kristiyano habang nasa mundong ito. Marami pong mga inaresto na mga mananampalataya doon sa Rome, ancient Rome, dahil po sa kanilang pananampalataya. Uso po ang arestuhan noon, tsaka patayan, bugbugan, yan, kulungan, at sabihin natin patayan. Arestuhan. Kung kayo po, tanungin ko po kayo ngayong umaga, kung kayo ay aarestuhin bilang Kristyan, meron po ba silang makikitang sapat na ebidensya na ikaw ay Kristyan? Di ba? Kapag may inaaresto, di po ba? O kaya may sinisearch, o kaya search and seizure, di ba nagpapakita sila ng warrant? O mga katibayan na dapat kang i-search at dapat may i-seizure sa iyong bahay sa particular area. O kaya ikaw ay i-aresto, kailangan merong mantambiento de arresto o warrant of arrest. Hindi ka pwedeng pasukin sa bahay mo nang walang warrant. Hindi ka rin pwedeng hulihin kung walang ebidensyang makukuha laban sa iyo. Liban lang kapag ito ay hot pursuit within 24-hour period. Alam po ito ng mga nasa barangay, mga tagapagpatupad ng batas. So we're talking about life on earth with evidence. Kung kayo po ay huhulihin at arestuhin bilang Kristyan, marami ba silang makukuhang ebidensya? Katibayan na ikaw at ako ay totoong Kristyan? Noong pong hinuhuli ang mga Kristyan sa Germany, noong mga time na during the time of the Nazis, mga Second World War, bago pumutok ang Second World War, ang mga bahay-bahay po nila ay pinupuntahan. Bawat bahay, tinatanong, ilang Biblia meron kayo? Saan kayo nag-church? Sinong pastor nyo? Yan, yun ang mga tanong. Kaya nagkakagulo ang mga Christians, especially the Jews, who were the target of Inquisition at that time. So, ito ay ating topic ngayon, ang mga Kristiyano habang naghihintay sa muling pagbabalik ni Jesus Christ. At yan po ang ating mga puntong bibigyan ng diin ngayon. Saglit po tayong manalangin. Ama naming Diyos, talagang Ama ka namin. Nire-rescue mo kami. Binibigyan mo kami ng buhay na walang hanggan. Binibigyan mo kami ng direksyon. Paano ba kaming mabuhay sa isang mundong magulo, sa isang mundong halo-halo ang sense of value? Paano ba kaming mabuhay sa isang mundong mas namamayani ang kasamaan at ang kawalan ng katarungan, ang corruption? Tulungan mo kami, Panginoon, na maging sa liwanag ng iyong mga salita ay amin pong maunawaan ano po ang gusto mong sabihin sa iyong salita sa aming panahon ngayon. Hinihiling namin na buksan mo po ang aming mga isipan o banal na Espiritu. Cover us, Father, with the blood of Jesus and open our eyes of our understanding. Holy Spirit, teach us, O great teacher.
Hinihiling namin ang basbas mo sa amin ngayon at ang pagkilos mo sa aming kalagitnaan. Buksan mo ang aming mga isipan. Tuon mo po ang aming concentration sa iyo at sa iyong mga salita. Maging sensitive nawa kami sa iyong pagkilos. Ito po, Ama, ang aming panalangin sa pangalan ni Jesucristo na aming Panginoon. Amen. Ang aklat po ng mga taga-Pilipos ay aklat na sinulat nung si Apostol San Pablo ay nakakulong or under house arrest. Siya po ay kinulong sapagkat siya po ay nangangaral ng ibang hari. Kung ganon, siya po ay naging rebelde, tinuring siyang rebelde, o kaya ay nag-incite ng rebellion, sapagkat nangangaral siya ng ibang hari. Gayong ang kinikilalang hari at sinasamba ng mga panahong yon ay si Haring Caesar. Maraming lahi yan. Si Caesar, Tiberius Caesar, Augustus Caesar, Claudius Caesar. Yon. Maraming Caesar yan. Isa po siyang angkan ng mga hari. Katulad po ng mga political dynasty na meron tayo ngayon. Sa kanyang pagsulat sa mga taga-Pilipos habang siya'y nakakulong, ay nandun pa din yung pag-encourage niya sa mga mananampalataya sa Ephesus, sa Pilipos, sa Philippi, kung paano ba mabuhay sa gitna ng mundong puno ng gulo. Yan. So, unang punto natin ay ang huwarang pamumuhay, talatang 17. So, sabi po dito, mga kapatid, tumulad kayo sa halimbawang pinakita ko sa inyo. Pag-ukulan din ninyo ng pansin ang lahat ng sumusunod sa aming halimbawa. So, meron pong dalawang course of action dito. Dalawang akto o kaya dalawang pagkilos na hinihimok ni Apostol San Pablo ang mga taga-Pilipos. Ang una po ay ang magkaisa kayo na tumulad sa halimbawang aking ipinakita. Ay, ang lakas ng loob niya, no? Pwede ba yon? Ang lakas niya magsabi, "Oy, sundan niyo ako." Diba parang napaka-self-direct. Ano palagay niya? Pwede man sabihin ni Sister Beth, "Ay, mga kapatid, sundan niyo ako." Ano pa? Pastor JP. "Ay, mga kapatid, wala kayong isipin. Tingnan niyo na lang ako." Yes. Pwede yun? Ita-tie up natin itong sinabi ni Apostol Pablo sa mga taga-Korinto sa 1 Corinthians 11, verse 1. Sabi niya, "Mga kapatid, sundan ninyo ang halimbawa ko kagaya ng aking pagsunod kay Kristo. Follow me as I follow Jesus, as I follow Christ." So magkaisa kayo na tumulad sa halimbawang pinapakita ko. So ang pinapakita ni Apostol San Pablo ay may isang huwaran o hulwaran na kanyang tinitingnan na kung saan ang buhay niya ay nakaayon. At base sa ayon ng buhay na yon ay pinapakita niya ang kanyang hinihimok sa mga mananampalataya nung panahon yun. Sundan niyo ako kasi meron akong sinusundan. Iyan ang mga mananampalataya ng mga panahong yon na gustong maging ni Apostol San Pablo. So sa panahon po natin ngayon, ganun din po dapat. Ito po ay mga ancient writings relevant to the present times. Mga sinaunang mga sulatin o mga sinulat, mga epistles, na hanggang sa ngayon ay napaka-relevant niya, kagamit-gamit po siya. At ito rin ay hindi naluluma. Ano po? Sabi ng mga iba, bakit ba yung Biblia yan ay napakaluma na? Bakit? Ang kasalanan ng tao hindi ba luma? Luma. When you go back to yung trend ng kasalanan, it will end up snake. Sabi nga, pag sinundan mo ang trending kung saan nagmula ang kasalanan, makikita mo nagmula yun sa ahas. Right from the very beginning at the book of Genesis. Ano po? So magkaisa tayo na tumulad sa halimbawang pinapakita ni Pablo, si Pablo na sumusunod sa isang mabuting halimbawa ang Panginoong Jesucristo. Ano po? So paghimok na tularan ang tamang halimbawa. Tama po. Okay, so maniniwala po ba kayo, sasang-ayon ba kayo sa akin na ikaw ay produkto ng iyong kapaligiran? Tama po? You are a product of your environment, either directly or indirectly. Naapektuhan ka ng iyong nanay at tatay. Tropa mo, impluwensya mo. Tama? Kamag-anakan mo, nakakapili ka ng mga susundan mo.
Mga kaibigan mo, nakakapili ka ng gusto mong samahan. So, hinihimik tayo na sundan ang tamang halimbawa. Sa isang community church na katulad ng Cornerstone Christian Community, halos kilala na po natin ang isa't isa. Tama po ba? Pamilya, kilala natin dito. May mga iba lang na baguhan, hindi ko kilala. Pero at least by face, kilala ko po kayo. Dito magkakilala tayo at halos humigit kumulang, kilala natin ang kasaysayan, pamilya, individual, na ating nakakasama. Kilala ba si Christina? Sister Beth? Sister Sarah, kilala ka ba? Kilala kita. Kilala niyo ba yung mga apo ni Sister Silang? Kilala niyo ba si Brother Lipon? Mga estudyante, hindi ko masyadong kilala. Sister Angie, sino ka? Meaning, sa isang community church, hindi pwedeng hindi tayo magkakilala. Magkakilala tayo, magkakaugnay tayo, kung kaya kayo nandito ngayon ay dahil sa isang taong nagdala sa inyo. Di ba, Sister Beth? We know each other very well. Maybe not too well. No po. So, sa katulad nitong mga relasyon natin, ugnay-ugnay tayo, either ikaw ay umi-impluwensya o kaya ay nai-impluwensyahan. Tama. Either ikaw ay tinitingnan o tinititigan o ikaw naman ay may tinitingnan din at tinititigan. So, pag-ukulan ng pansin yun, sabi sa ikalawa, una, magkaisa tayo na tumulad sa halimbawang ipinapakita. Ikalawa, pagtuunan ng pansin, ang mga sumusunod din sa ating halimbawa. So this is Paul, tapos may mga sumusunod kay Paul, dahil si Paul may sinusunod na Kristo. At yung mga baguhang mananampalataya, tumitingin doon, binibigyan ng puna, binibigyan ng pansin yung mga namumuhay ng ayon sa halimbawang pinapakita ni Pablo na nakuha niya sa Panginoong Kristo. Di ba ang ganda? This is really a community na magkakaugnay tayo. Ang tanong ay, maganda ba to? May tumitingin sa'yo, may tinitingnan ka. Tititigan ka, may tumititig sa'yo. O may tinititigan ka. Maganda ba to? Nakakabuti? Lagi? Is this always good? Sa larangan po ng edukasyon o pagkatuto, learning is more caught than taught. Kapag nais po nating magturo, kadalasan, tinitingnan nung tinuturoan natin yung ating pamumuhay. Tama po? They're looking more into who we really are, not actually the things that we say. Kaya mga estudyante dito, marami tayong estudyante. Tandaan nyo, pag nag-graduate na kayo at balikan nyo lahat ng roster ng inyong mga teachers, hindi nyo matatandaan lahat ng mga pinagtuturo nila. Pero matatandaan nyo, anong klaseng teacher to? Tama po? Ito yung teacher na, hindi ko makalimutan kasi siya ay terror. Ito ang nagbagsak sa akin sa math. Ikaw ang dahilan teacher na yan kung bakit hindi ako na cum laude kasi nag-2.25 ako. 2.5. Nasira ang aking academic credential dahil sa teacher. So you cannot forget yung mga taong yan na naka-apekto sa'yo. So learning is really caught than taught. Naalala niyo ba mga teachers nyo? Masama, mabuti. Tinitingnan nyo sila, pag hinahangaan nyo sila, gagayahin ko teacher ko. Gagayahin ko nanay ko, tatay ko, ay si tatay ko mabuting halimbawa yan, gagayahin ko siya. Kaya ba natin sabihin yon? Kaya kung gagaya po kayo, gayahin mo na ang tama. Amen? Gayahin mo na ang tama. Mamahalin mo, yung mamanahin mo ng mga pag-uugali, manahin mo na yung mabuting halimbawa. At ito po ay totoo sa context ng pamilya, sa context ng iglesia, sa context ng isang samahan na nagkakaisa. So, be imitators of me as I am an imitator of Christ. So, isa pong babala o isang paalala sa lahat ng nagdi-disciple,
Pwede ba makita ang kamay ng mga involved sa discipleship, na may hawak na discipleship group? Sige, babaan nyo na. Baka tingnan kayo ng inyong dinidisciple. Ikaw ba ay katingin-tingin? Ikaw ba ay magandang tingnan upang magsilbing mabuting halimbawa? Marami kang gustong ituro, pero maraming gustong ituro si Lord sa atin. Amen? So ito ay isang paalala sa atin na kailangan nating pagbutihin hindi lamang yung ating tinuturo, kundi yung ating pamumuhay. Amen po. Okay po ba kayo dyan? Nabibenga ba o hindi nabibenga? Paalala lang po yun. Alam nyo, nung lumang tipan, kapag nag-speak po yung mga propeta, pinapatamaan talaga nila. They really bengalize. Binibenga talaga nila yung mga tao sa Israel. Katulad ni Prophet Elijah at saka si King Ahab. Sabi ni Haring Akab kay Elias, ikaw Elias, propeta ka. Ikaw ang nagpapagulo. Ginugulo mo ang bansang Israel. No? Sabi naman ni Elias, ay hindi ako. Ikaw. Ikaw at ang asawa mo na naglublob sa Israel sa pagsamba sa mga Diyos-Diyosan. No? Yung asawa mong si Jezabel na naglublob sa pagsamba kay Asherah at sa mga Asherims. Ikaw ang gumugulo sa Israel. Kaya pag nag-speak si Elijah, talagang pinapatamaan po niya lahat ng mga Israelita. So the purpose of the word is to make benga of the wrong. Yung mali. No po. Marami pong mga churches ngayon, nililibang po nila ang mga membro. No po? Hindi po nila, nasabi ko nung dati, di ba? Nasabi ko nung dati, na kapag gusto mo na yung member ay magstay sa'yo, huwag mong sasaktan ang kanilang damdamin. Hindi magbibigay ng tithes yan. Mababawasan ang mga tithers mo kapag sinasaktan mo sila. When you begin to preach about sin, they will not come back to your church. Ganun ba yon? You are there to preach the word, not to please people. Ganun po yung, maganda ba yan sa mga pastor? Nakakabuti po ba yan? May mga magagalit sa'yo talaga. Tama po yan. May magagalit sa'yo. At meron din na matutuwa. Sino matutuwa? Yung natutuwa sa katotohanan. Sino magagalit? Yung gumagawa ng mali. So, ang salita ng Diyos talaga para sa lahat. Sabi nila, Pastor Man, nagpapatama ka. Huwag kang patama personal. Patamaan mo yung yung kasalanan. Tama po? Yun po ang ating, yun talaga ang totoong preacher ng Word of God. They preach the Word and the truth. Sometimes truth hurts. Masakit ang katotohanan, pero ang katulad yan ng gamot na mapait, pero kailangan mong inumin. Ngayon, ang mga doktor ngayon, yung gumagawa ng mga gamot o medicine, nilalagyan nilang sugar. Sino-sugar coat nila ang mga medicine para hindi na malasahan yung pait ng mga gamot. Pero sa totoo lang, coated lang ng sugar yon. At pwede nating ipangaral ng salita ng Diyos na hindi naman talaga sinasadyang personalin yung mga tao, pero we present it in such a way na nagiging katanggap-tanggap sa kanila, say the word, say the truth in love. Sabihin ang katotohanan na may pag-ibig para madaling matanggap. Opo. So, medyo mabigat na mga salitang binitiwan dito si Apostol San Pablo, mga kapatid. Tingnan natin talatang 18. 18 ba yun? Yes po. Sapagkat tulad ng madalas kong sinasabi sa inyo noon at ngayon luhaang inuulit ko. Marami ang namumuhay bilang mga kaaway ng krus ni Kristo. Okay, mabigat yan These are hard sayings. Hindi mo bibitawan yan sa isang taong ganun-ganun lang. Sasabihin mo, kaaway ka ng krus ni Kristo, kaaway ka ni Kristo, antikristo ka, mabigat na salita yan. Pero si Pablo, sinabi niya ito, ito yung second point natin, buhay sa mundo ng mga tao. The life of people in the world. So may mga grupo ng mga tao sa mundong ito na kitang-kita natin. Tama po?
Kung kayo po ay nagtatrabaho sa secular job, sabihin natin sa isang opisina, marami kang makikita niyan. Kung ikaw ay nasa eskwelahan, makikita mo yung anong klase ng mga teachers niyan, ng mga maka-Diyos at may kakaibang agenda. Pag may tropa ka, makikita mo yan sa mga iba mong katropa. No? Sa loob ng bahay, makikita mo yung mga taong yan. Ibig sabihin, may makikita ka ng mga katangian ng mga taong hindi mo aasahan na sila ay kaaway ni Kristo. Pero si Pablo, nagsalita siya. Sabi niya dito, may pag-iyak pa lumuluha pa siya na inuulit niya. Siguro itong mga taong ito, mga kapatid, itong mga kaaway ng krus ni Kristo, ito po yung mga tao na maraming buhay na sinira. Di ba maluluha ka kung yung anak mo ay napariwara? Ako, napapaluha ako Kung ikaw ay nanay o ikaw ay tatay, mahal na mahal mo mga anak mo, gusto mo yung mga anak mo ay mapaayos ang buhay, tapos may mga barkada siya na humahatak sa kanya sa paggawa ng mali. Di ba luhaan yun? Hinahatak nila ang mga mahal natin sa buhay, papalayo sa Panginoon to the point na magiging kaaway sila ni Lord. Mapapalayo sila. Kaya hindi ka pwedeng magkibit-balikat. Mga papaiyak ka. Katulad ni Pablo. May pagluha niyang sinasabi at inuulit sa mga taga-Philippi na may mga kaaway ng krus ni Kristo. Iba ka ba? Pinapak sa atin dito na nasa school, nasa corporate world, meron ka po bang kaibahan sa iyong mga kasamahan? Huwag kang matakot na maging iba. No. Don't be afraid to say no kapag mali na ang ginagawa. Meron pong, si Sister Opie po ay, nag-join po siya sa isang grupo, ang pangalan ay BSF, Bible Study Fellowship International. Yung isa pong guro nila, isang group leader nila sa discipleship group, ay doktor sabi niya, alam niyo mga kapatid, tatapatin ko kayo, doktor ako, pero merong mga samahan ng mga doktor. May doktor ba dito? Meron ba dito doktor? Wala. May nurse? Okay. May samahan ng mga doktor, sinasali nila ako. Doon sa mga reseta, di ba nilalagay doon yung license number? Tapos, titingnan doon kung ano yung gamot na iyong bibilhin sa butika. Especially yung mga restricted drugs. So, yon. Kapag nabili yon at marami bumili at ikaw ang nag-prescribe, ilang punto doon, pag inano nila sa kanilang adding machine, mapupunta ang ibang pera sa iyong account. Kahit ano yan, kay mali na prescription yan, o tamang prescription, may point na pupunta ang pera sa iyong account. Sabi niya, hindi ako sumali doon. Sabi nung doktor na ito. Tapos yung perang yon at yung mga pharmaceuticals na yon, dinadala sila sa ibang bansa para kunyari ay meron silang work from, tawag niyan? It's a seminar, medical, pharmaceuticals and development, kung ano-anong mga ek-ek. Tapos, wala naman yun. Pero yung money na ginamit doon ay yung money na galing doon sa mga prescriptions. See that? This is how the world operates. Ang tanong ay, nahahawa ka ba? Are you being corrupted by the system of the world? No? Just say no kapag ang mga sinasabi nila go against your conviction. Conviction. Kailangan matuto kang magsalita ng no. Sapagkat, paano ka nga ba magbibigay ng isang kaibahan kung hindi ka marunong magsalita ng no? Amen po? Hina ng amen nyo. Amen. Yes po. Yes. So, paano sila naging kaaway ng krus ni Jesus? Sabi ko nga kanina, mabigat yan. Mabigat na paratang yan. Is a serious allegation. No? Tingnan natin yung description ni Apostle Paul. Sabi dito sa Tagalog, no? Verse 19 po ba yan?
Yes, 19 po. 19 please. Kapahamakan ang kahinat na nila, sabagat ang dinidyos nila ay ang hilig ng kanilang katawan. Ang sabi sa ibang translation ay, ang dinidyos nila ay ang kanilang tiyan. Tiyan, niliteral, tama? Their stomach, no? Pero dito, yung hilig ng laman ang sabi. Ikinararangal nila ang mga bagay na dapat sana nilang ikahiya. At wala silang iniisip kundi mga bagay na may kinalaman sa mundong ito. Kung ikaw ay magtuturo ng text na ito, hahatiin mo siya. Ano ang unang hati? Ang unang hati, kung bakit sila tinawag na kaaway ng krus ni Jesus ay una, dinidyos nila ang kanilang hilig ng laman. Okay? Ano pa? Ay, una pala, kapahamakan ang kahinat na nila. Alam na yan. Ikalawa, yung kanilang tiyan o yung kanilang laman, ang kanilang binibigyan ng dinidyos nila, in-idolize nila, idolatry. Katlo, kinararangal nila yung mga bagay na kahiya-hiya. Where do you see in the world that shameful things are being bragged about? Yung mga bagay na masama ay ikinararangal nila. Saan ka nakakita? Nababaliktad ang takbo ng mundo. At kung ikaw ay nandyan sa malakas na agos ng mundo, Christian ka, ikaw ba'y padadala sa agos o tatabi ka? O ikaw ay sasalungat? Sa takbo ng rumaragasang worldly leisure. Ano pa? Ang iniisip nila ay ang mga bagay sa mundong ito, the things that are temporary. Mga bagay na pansamantala. So, base po dun sa mga descriptions na ito, so put them together, i-summarize natin, mga kaaway sila ng krus ni Jesus. Pag sinabi po natin krus ni Jesus, krus ni Kristo, ay, kasi pag sinabi po natin krus, kadalasan yun po ay nangangahulugan ng kamatayan. Tama po, yung krus. Pag sinabi natin krus, nangangahulugan ito ng kaligtasan. Dahil namatay si Jesus para sa kaligtasan natin. Katlo, sinasabi natin ang krus ni Jesus, may kinalaman po ito sa kanyang kamatayan at muling pagkabuhay. Ebanghelyo. Tama po? Ito ang agenda ng Panginoong Diyos ang iligtas ang tao. This is the primary agenda of God, to save the world. Kung hindi ito ang agenda ng isang tao, nagiging kaaway siya ng krus ni Jesus. Tanong, saan ka makaka-identify? Saan ka? Pag tiningnan po natin ang ating mga sarili, saan po tayo mapapapanig? Saan tayo napapabilang? Dito ba sa kaaway ng krus ni Kristo? Sabagat ito ang pinapahalagahan? O dito ako sa kabila na kung saan kabaliktaran ng mga bagay na pinapahalagahan nila. Dito ako, sinusuportahan ko ang agenda ng Diyos. I am supporting God's agenda. So ito yung paano ka gagawa ng isang pagpapasya sa buhay dito sa mundong ito bilang Kristiyano, ay pipili ka kung alin yung sa palagay mo, who are you? Sino ka talaga? Sa harap ni Lord at sa harap ng iyong sarili mong pagkakilala sa sarili. Kaaway sila ng krus ni Jesus, which is God's primary agenda. So, anong ating pinagtutuunan ng ating panahon? Saan po natin ipinopokus ang ating panahon, ang ating talino, ang ating resources, ang ating makakayahan? Saan natin ipinopokus? Dito ba o dito? So, it's up for you to decide. Mga young people, anong gusto nyo? Makakuha ng degree, makatapos ng pag-aaral, pero wala ka naman si Lord sa'yo? Ang mga nanay at tatay, puro na lang hanap buhay, pero wala naman kayong time kay Lord, hindi pa ako galit. Ang mga young professionals, saan nyo ginagamit ang inyong mga resources, mga kakayahan, mga husay ninyo? Where do you spend your time, your talent, your treasure? Ito ay challenge para sa atin. Kaya lang, siyempre po, hindi naman tayo KJ, kasi hindi naman masama ang
ang saya, di ba? Hindi masama ang pagkain. Sarap yata. Masarap ang pagkain. Kung na-ano ka na-stress ka na, punta ka doon, kain ka. Kung may pera ka. Punta ka sa Boracay o kaya punta ka somewhere, 100 Islands. Punta ka sa Mindoro. Punta ka sa iyong lupang sinilangan para malibang ka. Hindi masama yan. Hindi. Pero kapag yun na ang takbo ng isip mo, yun na. Teka, parang may confusion sa iyong mga values. Parang nalilito ka. Sino ka? At ano ang mga bagay na iyong pinapahalagahan? Kahit kami mga pastor, kami mga manggagawa ng Panginoon, hindi po kami exempted dito. And we are prone. Pwede po kaming maging biktima ng takbo o sistema ng mundong ito na papalayo kay Kristo. Mag-ingat po tayo. Isang paalala din. Paalala ko rin yun sa sarili ko na wala po itong itinatangi. Amen po? Pangatlong punto. Talatang 19 hanggang 21. Nabasa na po natin yung 19-20 po. Subalit sa kabilang dako, tayo ay mga mamamayan. Sabayan niyo po ako ngayon na. Subalit sa kabilang dako, tayo ay mga mamamayan ng langit. Mula rooy, hinihintay nating may pananabik ang Panginoong Hesukristo, ang ating tagapagligtas. Sa pamamagitan ng kapangyarihang ginamit niya sa pagpapasuko sa lahat ng mga bagay, ang ating katawang may kahinaan ay babaguhin niya upang maging katulad ng kanyang katawang maluwalhati. Amen. Yes. So, ang mga Christians habang naghihintay. So meron pong tatlong bagay dito na dapat pong maging focus ng lahat ng Christians. Kabataan man o YA, especially sa amin na mga senior. Seniors. Mga kasama ko sa bangka. Sige po, sa bangka. Join the boat of not sinking yet. Hindi pa nalubog ang ating bangka. No, mga sister at brothers. Kung kayo po ay 60 pataas, ay ibig sabihin yan, tanggapin na natin ang katotohanan. No? Ganun talaga eh. Part ng cycle ng buhay yun eh. Siklo na po. So, may mga tatlong bagay tayong dapat maging focus po ng ating pag-iisip, ng ating passion. Na po. So, tayo ay iba. Taliwas sa takbo ng mundong ito, ay meron tayong landas na ginagaygay na kakaiba sa landas ng mundo. Tama po? So, sabi nun, yung una, hahatiin uli natin yung mga katotohanan kung kayo ay nagtuturo ng Bible study. Unang katotohanan, ano yan? Ang una ay ang ating, ano daw? Mamamayan sa langit. O, di ba? Ikaw ay citizen ng heaven. Pero citizen ka rin ng earth, particular ng Pilipinas. Kung ikaw ay senior, meron ka ng third citizenship. Senior citizen, Filipino citizen, citizen of heaven. Alin ang mahalaga dyan? Lahat, sister. Lahat. Kasi makaka-discount ka kung ikaw ay... Mahalaga din ang citizen ng bansa. Kasi meron tayong niyayakap na set of law. Ang batas ng Pilipinas, ang konstitusyon. Dapat yakapin mo yan. Huwag kang susuway. Senior citizen, 20%. Kung kakain kayo sa Chooks to Go, na pinagtatrabahoan ni DJ dati, 30%. Hindi ko alam kung ako lang ang binigyan ng 30%. Grabe sabi ko, malulugi na kayo. Kung lahat ng ay pupunta dun sa'yo, sige, mag-aaya ako ng mga senior. Wala, lumayas na siya Lagyan naman yung anak ko na yan, Iniiyak ko yan kay Lord Tayo po ay mamamayan ng langit. Yan, lagi po nating isipin yan. Lagi po nating tandaan, sa isip po natin, para sa pagtulog natin, hindi na natin alam, hindi natin tiyak kung bukas tayo didilat pa uli. Tama po? We do not know that tomorrow is going to come for us.
Nobody knows. Yung ating kapatid na si Elder Eric Abellano, yung misis po niya ay nagka-cancer 1 year ago. Ngayon, patay na po. Batang-bata pa. 40 years old. Iyak siya ng iyak. Sabi niya, Pastor, hey, baby. Behave. Pastor, sabi niya, wala pa kaming anak. Kinuha na siya ni Lord. Ang bata-bata pa niya. Sabi ko, kapatid, wala tayong magagawa. Nag-pray tayo, nag-fast tayo, nagpunta tayo sa doktor, nagpunta ka sa herbalist, and after all those things, the bottom line is, kukunin din siya ni Lord. We may never know. Hindi natin alam kailan. So sa mga kapwa ko, lalo na mga senior citizen, lagi po tayong itining po natin sa ating pag-iisip. Tayo ay mamamayan ng langit. Sabay-sabay nga po nating sabihin yan. Tayo ay mamamayan ng langit. Dahil mamamayan ka ng langit, someday, somehow, ay pupunta ka doon sa kung saan ka mamamayan. Tama po? Sister Emmy, ikaw ba ay senior na? Hindi pa. Hindi pa. Sa mukha lang daw. Okay? Mamamayan tayo ng kalangitan. Dapat, hindi natin ramdam yun, ano? Pero pag namatay na ang ating mahal sa buhay, nasharean ba ng gospel yun? Di ba? Sino sa mga kamag-anak nyo yung namayapa na, tapos hindi nyo man lang nasharean ng gospel, ngaw-ngaw ka ngayon. Ngaw-ngaw ka, iyak ka, kasi hindi mo nasharean, di ba? Ha, Jerome? Sharean natin yung mga mahal natin sa buhay. Oo, classmate mo, nakasakasama mo sa librihan, hindi mo masabihan ng gospel. How dare you? Sabihan mo. Kasama mo sa trabaho, huwag kang mahiya, sabihin mo ang gospel. Kasi pag nasunog ang kaluluwa niyan sa impyerno, magsisisigaw yan. Ikaw, hindi mo sinabi sa akin yung gospel. Christian ka pala. Tapos naisip mo, nga, no? 10 taon na ako, pero nahiya kasi ako eh. Yun ang problema, yung hiya. Kayo mga estudyante, marami kayo na nasasalamuha na kapwa niyo estudyante. Tell your classmates. Share the gospel. Tell your friend, your soulmate, your best friend, your very, very best friend. Sabihan mo sa kanila. Para wala ka ng pagsisisihan. Amen? Wala kang pagsisisihan. Sabagat nasabi mo, mamamayan ka ng langit. Ikalawa, hinihintay natin ang pagbabalik ni Jesus. Anong attitude natin habang hinihintay natin ang pagbabalik ni Jesus? Verse 19, ano? May word doon eh. Ano po? Pananabik. Grabe talaga. May pananabik. Eagerly waiting. Ano po? Ano po bang mga kinasasabikan natin? Sige nga po. Ano ang kinasasabikan ninyo, mga kapatid? Ha? Higit pa kaya ba ang pananabik na yan? Higit pa kaya sa mga checking makukuha mo dahil nag-lump sum ka? 1.5 years. Di ba kapanapanibik yun? Uy, hindi ako nagbibiro. Nasasabik tayo doon. Makukuha mo ang burial ng... hindi tayo nasasabik na. Pero kailangan din natin yun. Di ba? May mga kamag-anak kaming dadating galing ng US. Nasasabik kami. Marami siyang spam, maling, at kung ano-ano pa nasa package back. Ano ba yon? Nasa balikbayan back na pagkalaki-laki. No? 2 tao yata kasama doon pag nakaupo. No? Puro dilata. Maingat kayo mga dilata. Ha? Mga processed food yan. No? Sabik na sabik tayo sa pagbasa ng will and testament ng mga magulang nating namayapa. Kanino mapupunta ang bahay, ang 2 hektaryang lupa, ang mga kagamitan, ang negosyo. Sabik tayong marinig yung kung ano mga binibitiwan ng attorney. Sabagat iniwan yun ng magulang mo. Kung may iiwan, kung meron. Kinasasabikan natin ang lahat ng yan. Kung ikaw ay naghihintay na iyong boyfriend galing sa ibang bansa, apam. Yan. Sige, yung mga apam dyan. Sabik na sabik ka ba? Tuwan-tuwa ka ba? Hindi ba dapat meron tayong isang dapat na kasabikan at yun ay ang pagbabalik ni Jesus Christ?
Kasi ang pagbabalik ng Panginoon Kristo, gaya ng sabi ko kanina, ito ang magbibigay ng lutas. Kalutasan sa lahat ng kasamaan sa mundong ito. It's the ultimate cure for evil. Ang pagbabalik ni Jesus. Higit sa kamag-anak, higit sa pagmamana, mga manaw, higit sa salapi, higit sa retirement natin. Higit sa girlfriend mo, boyfriend mo. Ikatlo, ang ating katawan ay mababagong kagaya ng kay Kristo sa kanyang pagbabalik, sa kanyang pagdating. Yung mga, ulit yung ating mga senior citizen dyan, na kapag uupo ka, hindi ka na makatayo, no? Nahirapan ka na, ang dali-daling umupo, lalo na pag walang bangkito. Pag tatayo ka, aabutin mo ng kamay ng tutulong sa'yo. Nahirapang umakyat sa hagdanan. Hindi na makalabas. Nahihilo. Maraming nararamdaman, may gout, may mga kristal sa sugpungan ng mga buto, masakit. Sakit ang ulo, masakit ang tiyan, may butas ang bituka. Ang katawang yan, mababago. Mababago. At dahil mababago yan, katulad ito ng katawan ni Kristo nung siya'y nabuhay na maguli sa mga patay. Matatapos lahat ng hirap. Ito ay isang napaka-makasaysayang tagpo sa buhay po nating mga Kristiyano. Hinihintay natin ito. Pastor, wala pa. Maghintay tayo ng may pagtitiyaga upang tayo'y hugutin ng Panginoon sa buhay na ito. Sino pong gustong mabuhay sa mundong ito magpakailanman? Sige nga, tanungin ko po kayo, sinong gustong mabuhay dito sa mundong ito, everlasting life, habang nandito ka, na may utang ka, may inutangan ka, ikaw ay maraming hirap, maraming konsumisyon, maraming module, mga anak na pasaway. Gusto mo forever dito sa lupa? Hindi Hindi na. Iiwanan natin lahat yan. Gusto ko po kayong hamunin. Ano bang pwede kong gawin ngayon, Pastor? Ako man ay matanda na, bata ako isang kabataan, isa akong professional. Anong gagawin ko, Pastor, bilang Christian? Ikaw, kung nasaan ka, sabihin ang Ebanghelyo ni Jesucristo. I-share ang gospel. Sumali sa isang discipleship group. Kung ikaw ay wala pang sinasalihang DG, sumali ka. Yung tinanggap mo sa Panginoon Jesucristo na buhay na walang hanggan, kapatawaran ng kasalanan, i-share mo sa mga mahal mo sa buhay. Yes. Mahalin ng Panginoon. Basahin ang salita ng Diyos na nagsisilbing paalala sa atin upang laging sariwa ang ating pananabik sa Kanya. Amen. So, pag mamaya dadating si Jesus, masasama ka ba? O mamaya pagkatapos ng worship, pag dumating si Jesus, masasama ka ba? Kasama ka ba sa i-rescue niya sa mundong ito? Pag-isipan po natin yan. Huwag nating kalimutan. Tayo pong lahat ay tumayo. Lord, salamat po sa biyaya mo na ang pagbabalik ni Jesus ay isang napakalaking pag-asa namin. Isang malaking pag-asa upang matakasan ang mundong ito na puno ng kasalanan, puno ng gulo, ng hirap, at lahat ng korupsyon. Lord God, Jesus come. Bumalik ka na po, Panginoong Jesucristo. At iligtas po ninyo kami. Manatili po tayo nakatayo.
Follow you, Lord. Oh, Father in heaven, i-grant mo mo, Panginoong Ama, aming dalangin yung aming pagnanais to follow you because our hearts are prone to wander away from you. Maaari po kami maligaw gaya ng mga tupang maaring magkaligaw-ligaw at puntahan namin ang mga landas na gusto namin. Iligtas mo po kami sa aming mga sarili. Iligtas mo po kami sa mundong ito. Iligtas mo kami sa kasalanan o anumang uri ng pandaraya na maaari pong ialok ng mundo. Panginoon naming Diyos, kahabagan po ninyo kami, ang aming mga anak, ang aming mga apo, kahabagan niyo ang iglesyang ito, ang mga lingkod mo, Panginoon. Bigyan mo kaming lahat ng biyaya upang makapamuhay ng taliwas sa inaalok ng mundo. At kami ay mga mamamayan ng langit at laging sariwa sa amin. Mga anak mo kami. Kami ay mga pag-ari mo. Pinupuri ka namin, Panginoon. Sinasamba ka namin. Mahal ka namin, nais ka namin paglingkuran. Ito po ang aming panalangin nagkakaisa sa pangalan ni Jesucristo naming Panginoon. Lahat po tayo magsabi ng Amen. Amen. Amen.